topic natin ngayon ay Why Do I Always Worry? Nandito tayo sa 4th week ng ating series, The Peace of Mind. Kasi yan ang gusto natin. Tama? Peace of mind, napakahirap hanapin yan sa panahon natin ngayon. Sa ekonomiya natin, sa gulo ng mundo, sa mga tao na ginagamit yung kanilang kapangyarihan, influence para sa mali. Nako po, hindi natin maiiwasan na marami tayong worries sa buhay. And no one is exempted pagdating sa pag-worry. Two weeks ago, I preached about anxiety. At naisabi ko rin kung saan nag-uumpisa yung anxiety. Nag-uumpisa yan sa worry. Doon yan nag-uumpisa. And worry, is it a sin? Is worrying a sin? No. The answer is yes and no. Yeah? And nag-worry, ang nagiging kasalanan ng worry kapag dyan na tayo tumatambay. Dyan na umiikot yung buhay natin, yung isipan natin. When we worry about our future, when we worry about most likely kung ano yung hinaharap, mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. If we worry about those things, at araw-araw kang nag-worry, hindi ka na nakakakain, o kaya sobra ka na kumain, kulang ka na sa tulog, nag-i-stack up yan, yung stress na yan, hanggang sa maapektuhan na yung katawan. So yung worry, nag-umpisa lang sa utak, it also affected o nag-manifest na sa iyong, sa iyong buhay hanggang sa nagkaroon ka ng isang trigger. Nagkaroon ka na kayo ng anxiety. Tumaas na yung blood pressure mo, nawala ka na sa sarili, na-stack up ka na, gusto mong tumakbo, nag-burn na yung mata, nagkaroon ka na ng anxiety. And we don't want that to happen. Nag-uumpisa yan sa worry. Lahat tayo nag-worry. According sa statistics, 16% of Filipino adults age 18 to 34, pasok pa tayo lahat, no? Report experience anxiety and stress levels. Sabi yan, lahat tayo makakaranas. Dito sinabi lang 18 to 34 lang, pero paano yung nasa below 18? Paano yung nasa taas 34? Lahat tayo nakakaranas ng stress, lahat tayo nakakaranas ng anxiety, lahat tayo merong worry. Because we tend to experience worry in our minds, katulad ng in-explain ko sa inyo kanina, pag yung worry, tinambayan natin araw-araw, di na tayo makakain, di tayo makatulog, nakaramdaman na natin yung anxiety sa ating katawan. Naapektuhan na yung ating katawan. And also, according to Social Weather Station's survey, the top sources of stress among Filipinos, dito, naniniwala ako hindi lang Pilipino, pero buong mundo, pinaka number 1 cause ng stress ay pera. 53%. Oo. Wala kang choice. Ang sagot lang ay oo. Pera. Tama. Kami ng mag-asawa, pag nag-uusap kami, meron kaming devotion. Ano ba yung pinaka-cause? Bakit ganito? Ano ba yung pinaka-cause? Bakit ganyan? Ang madalas sagot, laging pera. Laging finances. And ano yung pangalawa? Health. Pero pag yung health, babalik pa rin tayo ulit sa pera eh. Tama? Bakit? Kasi pag mayroon kang sakit, ang iniisip mo, gastos sa hospital. Nakikita mo, kahit na may pambayad ka, ayaw mong gumastos eh. Di ba? Kasi napakamahal ng bills sa hospital, napakamahal ng gamot. Expensive magkasakit sa panahon natin ngayon. So pag nagkaroon tayo ng problema sa ating health, finances agad iniisip natin. Tama? Second na lang kung makakasurvive ka ba, kung ano bang mangyayari in the future, whatsoever. Pangalawa, sunod, job or school, your career. Tama? Pero nakadepende pa rin sa pera. Tama? Kasi bakit ka ba nag-worry sa gusto mong career in the future? Siyempre, gusto mo maganda yung career mo, maganda yung sahod mo. Tama? Pag sa trabaho ka naman, if you are a student, nag-worry ka naman kung makakagraduate ka ba o hindi. Kung pagka-graduate mo ba, makakakuha ka ba agad ng trabaho? Hindi. Kung yung dream job mo ba, yun ba yung magiging trabaho mo in the future? There's a lot of worry, tama? Family, ganun din. Mga magulang natin, mga matatanda na, di natin hanggang kailan na lang, nagkakasakit ba sila, yung mga pangangailangan nila, lahat tayo meron tayong worries. Tama? And when pinag-usapan natin yung worry, lagi itong kung ano yung bukas, kung ano yung susunod na linggo, kung ano yung susunod na taon, laging sa future. Kaya nagkakaroon tayo ng worries. And sabi sa Biblia, sabi ni Jesus, okay? Sa Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry. Jesus said this. Sa Biblia, sa Matthew, Mark, Luke, and John, pag sa Bible mo,
Nakikita mo dyan yung mga text na kulay pula. Si Jesus yung nagsasalita nung time na yon. At pag si Jesus ang nagsalita, kailangan mong makinig. Kailangan mong basahin ng paulit-ulit. Kailangan mong imbestigahan. And Jesus said, "Therefore I tell you, do not worry." This is not a suggestion. Hindi sinabi ni Kristo na try not to worry. But God or Jesus commands us not to worry. Pero kahit na ganon, yung command ni Jesus sa atin na huwag tayo mag-worry, nag-worry pa rin tayo, tama? Sinong yes? Ako, nasave ako, nakakilala ko sa Panginoong Jesus, 2011, 14 years na. At sabihin ko sa inyo, kaninang umaga, nag-worry agad ako. Bakit kaya? Why do we always worry? Kahit na nagbigay ng command ang Panginoon na do not worry. Why we always worry? At yan yung pag-uusapan natin. That's the question that we are going to answer ngayon sa gamit ang Biblia. Because worry is actually a sintomas. And today we are going to trace that symptom to its root. Kasi kung hindi natin maiintindihan yung worry, hindi natin alam kung paano mawawala yung worry sa buhay natin. If you have a lot of worries ngayong umaga nito, ang goal mo ngayong umagang nito, kung sobrang dami, kailangan mabawasan. Kailangan mabawasan yan. Hindi ko sinasabi ngayon na dapat with just a snap, wala na agad. Paano kung sobrang dami? Pag sobrang dami, ang goal mo ngayong umaga, mabawasan yan. Tama kasi tayo, ang gusto natin, overhaul eh. Nangyayari lang naman yan sa mga sasakyan, sa mga non-living things. Overhaul, bago lahat, palit lahat. Pero sa atin, hindi. Hindi tayo magta-transform in one night, in one snap. Ang transformation natin, day by day. Small progress, paunti-unti. So if you have a lot of worries today, make it a goal na after this, mababawasan yung worries mo. At patuloy na mababawasan. Kung onti lang, ang worries mo, 1, 2, 3, then make it a goal, mawala yung worries mo ngayong umagang ito. Are we ready? Yes. So what's the root? Ano ba pinagmumulan ng worry? Ano yun? Kinabahan ako, baka magdada-cover hold na ako eh. Ayan. So, ano ba yung root ng ating worry? Alam nyo kung sino lang makakasagot din? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Because before Matthew 6:25, Jesus said, "You cannot serve both God and money." It is written there sa inyong notes. So Matthew 6:24, before sinabi ng Panginoon, "Therefore I tell you, do not worry." Before Jesus gave us the command not to worry, sinabi niya muna yung salitang, "You cannot serve both God and money." You cannot serve two masters. Yan ang ibig sabihin yan. That's the cause kung bakit meron tayong worry. Lahat ng bagay na nararanasan natin, meron po yung cause. Tama? Cause and effect. Kung bakit tayo healthy ngayon, kasi you lived healthy. Tama? Kung bakit ka unhealthy ngayon, meron kang sakit, bakit? Merong cause. Kasi pinabayaan mo yung sarili mo. Diba? So, laging cause and effect. So, what is the cause kung bakit tayo nagkakaroon ng worry? It is because we are trying to serve both God and money. Whether you deny it, huwag mo na sa akin i-admit, maybe you are not aware that you are serving two gods. Alam mo, ibig sabihin nito, meron tayong divided heart. Meron tayong divided loyalty. Na hindi ka, i-deny mo man, kung i-deny mo man, hindi ka lang aware. The reason kung bakit tayong nag-worried, it's because we have a divided heart and a divided loyalty. Hindi ako nagsabi niyan. Huwag kayong maniwala sa akin. Kay Jesus kayong maniwala. Ang sabi niya rito, you cannot serve both God and money. Dapat ang Diyos lamang. Dapat ang Panginoong Kristo lamang. That's the cause. You cannot serve both God and money. Sa madaling salita, worry is the fruit of a divided heart. Pag nakaramdam ka ng worry, it is a signal na merong kaagaw ang Diyos sa puso mo, sa pag-worship sa Kanya.
Ang pag-worship natin kapag nag-worry ka, ang worship natin ay split, hindi buo. Merong para sa Diyos, merong para sa pera. Pag sinabi kong money sa konteksto na pinag-uusapan natin na to, it can be anything. It can be anything. It can be your wife, it can be your family, it can be your job, it can be your career, it can be yourself, anything, hindi lang pera. We cannot serve both God and money. So worry is the fruit. Yan ay resulta, yan ay bunga ng ating divided heart, ng ating divided loyalty. Because worry, church, worry is not the opposite of worship. Pag nag-search ka sa Google, kung ano yung panlaban sa worry, sabi worship, di ako naniniwala doon. Worry is not the opposite of worship. Because worry is the result of worshiping anything or something other than God. Okay? Worry is the result of worshiping something other than God. For example, you worship money. What will happen if you worship money? You will worry na mauubusan ka ng pera. Tama? If you worship other people, ano magiging worry mo? You will worry kung ano yung iisipin nila sa'yo. Tama? If you worry, or if you worship control, ito yung mga tao na ang daming plano sa buhay. Plan A, Plan B, Plan C. Pag ito nangyari, ganito gagawin ko, sanga-sanga, decision trees. Lahat planado. Ibig sabihin, you are worshiping control. You want control sa lahat ng buhay. Pero pagka meron ng bagay na hindi mo na-anticipate na nangyari, na hiwalay sa plano mo, nararatel ka na, nagwo-worry ka na. But if we worship God, what will happen? If we worship God, you will have rest. That's the difference. So worry is not the opposite of worship. Worry is the result of worshiping anything or something other than God. Resulta na lang yun. Alam nyo, meron akong isi-share sa inyo. No? Kasi bilang isang pastor, hindi ako perfect. No? 30 years old pa lang ako. And I'm prayer ko sa Panginoon, umabot pa ako ng 80. And I know sa natitirang buhay ko, maraming mabuting gagawin ng Panginoon, that He will use me mightily sa kanyang ministry sa pagpipreach ng salita ng Panginoon. And I'm looking forward to it. Pero may mga panahon talaga na nagkakaroon ng worry kami. Okay? We are not vulnerable sa pag-worry. Lahat tayo nakakaranas ng pag-worry. Share ko lang sa inyo, no, na when we worship money, we worry about not having enough. Ito na sinabi ko kanina. When we worship ourselves, our beauty, we worry na tatanda tayo, magpapangit yung itsura natin. When we worry na sa trabaho natin, nag-worry tayo na mawalan ng trabaho. Because what we worship, dun may depende. At kung ano yung dinedependehan natin, takot tayong mawala. So I'll give you one practical exercise. At gusto ko gawin ninyo yan ngayong linggong to, ngayong week na to. I did this and this is very effective. So bago mo gawin tong advice or practical exercise na sasabihin ko sa inyo, mas maganda pumunta ka sa isang lugar kung saan mag-isa ka lang, very private. At wala kang hinahabol na oras. Maybe rest day, maybe tapos na yung araw, gabi na, whatsoever. Basta, isang pagkakataon na you're free, mayroon kang private time, at wala kang hinahabol na oras. Meron kang oras sa Panginoon all day, nang walang pressure. Kailangan 1 oras, 2 oras lang. Naiintindihan naman ang ibig sabihin, tama? Ito ang gawin mo. Para malaman mo, ma-reveal sa iyo ng Panginoon kung ano ba yung kahati ng Diyos sa puso mo. Because you deny mo man, i-admit mo man o hindi, unaware ka, merong kahati ang Diyos sa puso mo. Itong kailangan mong gawin. Audit check. Ibig sabihin ng audit check,
ilista mo sa isang papel. If you have your phone, ilista mo sa Google Sheet, sa, sa notes. Ilista mo yung lahat ng bagay na meron ka. As in lahat ng bagay na meron ka. Meron kang sasakyan, write it down. Meron kang motor, write it down. Meron kang bahay na sarili mo, write it down. Meron kang pamilya, write it down. Lahat, hanggang lahat talaga, exhaust mo yung listahan. Lahat ng bagay na meron ka. Maging tao, maging asset, lahat ng bagay na meron ka. Then after mailista mo, i-rank mo siya mula sa least importance hanggang sa most important. Ganun mo, gawin mo yon. Then, after mo ma-rank yon, punta ka sa pinakahuli, pinaka-least important. At ito yung gagawin mo. You have to internalize kapag yung bagay na yun ay inalis sa buhay mo. You have to internalize. Ano ibig sabihin na pag-internalize? Ibig sabihin yan, paano ko ba nakuha yung bagay na to? Ano ba yung value ng binibigay ng bagay or tao na to sa akin? Ano bang mararamdaman ko pag itong bagay na to o tao ay inalis sa akin? You have to internalize. After mo mag-internalize, the next question is, are you still going to praise God pag tinanggal yung bagay o tao na yun sa buhay mo? That's very effective, church. I did it. It is very effective. Alam mo, sa pinakahuli listahan, sa pinakaunang listahan, pinaka-least important, okay lang, Panginoon, I will still praise you. Tinanggal yung gantong bagay, okay lang, I can move on. I can still praise you, Panginoon. Trabaho, yes, Panginoon, I can still praise you. Kasi kaya ko naman humanap ng ibang trabaho. May parents, kapatid, yes, Panginoon, it will be hard for me. And talagang grabe yung pagpapalaki sa akin ng magulang ko. They are good, they are loving, they are caring parents. At pag sila ay nawala, talagang masasaktan ako, Panginoon, magigrib ako, Diyos. Kapatid ko, ganun din. Pero pag sila ay kinuha mo sa akin, Panginoon, masasaktan ako, oo, pero I will still praise you. Pero pagdating sa anak, ibang usapan. Hindi pa ako nag-internalize, umiiyak na ako. Hindi pa ako nag-internalize, umiiyak na ako. Sabi ko, Panginoon, wag yung anak ko. As if na parang nawala na yung aking anak. Nag-internalize pa lang ako, nag-iisip pa lang ako nun. Napakahirap, church. Akala natin, Diyos na mismo, kasi yun yung sinasabi natin sa puso natin. Maybe you have to challenge yourself talaga eh. At you have to really internalize yung mga bagay na importante sa buhay mo eh. And imagine na yung bagay o tao nun ay kinuha sa iyo ng Panginoon. Kaya mo pa bang mag-praise sa Diyos? That's the question. Do it. It is a simple exercise but very effective. And sasabihin ko sa inyo, i-reveal lang Panginoon kung ano yung kaagaw niya sa puso mo. Alam nyo, may shinare si Kuya Don, hindi ko naman sabing Pastor Don, no? Si Kuya Don, nasa UK, and shinare niya, nakita ko lang sa Facebook yung isang lalaki na dahil sa earthquake, nasira yung bahay na pinaghirapan niya ng 12 years. Kahit ako, wala akong ganun. Pero nag-internalize ako, what if I am that person? I'm imagining myself, nandoon ako sa ibang bansa for 12 years, nagtitipid ako ng pagkain, deprive ako sa presence ng aking family. That's so hard, tama? Then makikita mo, yung resulta na pinaghirapan mo for 12 years, sobrang gandang bahay, pulido, nasira ng earthquake. Nasira ng earthquake. What if yung bagay na pinaghihirapan mo, bagay na importante sa buhay mo, ay kinuha ng Panginoon? Internalize with that idea. And ask yourself, are you still going to praise God? Kasi pagdating sa anak, sabi ko, Panginoon, hindi pa ako nag-internalize, wag yung anak ko. Sabi ko, sobrang sakit. Hindi ko ma-imagine, Panginoon, wag yung anak ko. But I will still praise you. I will grieve. Iiyak ako, malulungkot ako, masasaktan ako. Maghahalong pasay ako sa iyak. No? Pero, Panginoon, I will still choose to praise you. Then, pinaka-top of the list, my wife. Okay lang? Sinampal ako ng Diyos eh. Mag-internalize ka muna. Sinasagot mo agad yung tanong eh. Yeah. And I internalized
And I internalize, this is my best friend. This is my wife. Next to you, Panginoon, she is the love of my life. Di ba? There were times that I am in awe dahil doon sa wisdom na meron siya. At nagpapasalamat ako, Panginoon, sa kanya. Panginoon, wag mo siyang kukunin sa akin. Pero kung kukunin mo siya sa akin, I will still praise you. Alam nyo, a simple exercise, but it will reveal talaga kung ano yung meron sa puso mo. Kung ano yung kaagaw ng Diyos sa iyong puso. Do it. And I assure you, God will reveal to you yung bagay na hindi mo kayang ma-surrender sa Kanya. Dahil doon naman talaga eh. Yung mga bagay na dumidepende tayo, ayaw nating bitawan eh. That's why magkakaroon tayo ng worry kasi may kaagaw ang Diyos sa worship natin eh. What we worry, nagdun tayo dumidepende. Yung mga bagay, tao na dinedependahan natin, ayaw natin silang mawala. But if we worship God, if we really worship God, you will find peace and the rest, not worry. So the root of worry is a divided heart, a divided loyalty. Kailangan natin ibigay yung puso natin ng buong buo sa Panginoon. Tandaan natin ang Diyos ay silosong Diyos. Silosong Diyos. So the root of worry is a divided heart. Jesus said in Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Pangalawa, kung bakit tayo nag-worry. Sinabi rito sa Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Tinuruan din tayo ni Kristo kung paano magdasal. Paano yung dasal na tinuro sa atin? Give us this day our daily bread. Pero paano tayo magdasal? Instead of day lang, Panginoon, ano yung bukas, ano yung next week, ano yung next year. Kung ano lagi yung future, tama? Pero yung tinuturo sa atin ni Kristo, give us this day, not tomorrow, not next week, not next few years, but today, give us today our daily bread. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. And in Matthew 6:26, look at the birds of the air. Si Jesus lang ang nagsasalita dito. Lahat ito si Jesus. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Alam niyo kung bakit tayo nag-worry? Bukod sa we have divided loyalty, we have divided heart, meron tayong second master. Bukod doon, dahil nakakalimutan mo yung role ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam kung paano mo tignan ang Diyos sa buhay mo. Siguro tinitignan mo lang yung Diyos bilang isang Diyos. Bilang isang boss. Bilang isang creator. Bilang isang almighty. Lahat siya yon. But God is more than just that. Katulad ng kanta kanina, sino ang Diyos? Yung last song, who is our God? God is our what? Father. Kung babasahin natin itong Matthew 6:26, and yet your heavenly Father, sabi ni Jesus. Pwede namang sabihin ni Jesus dito, the Almighty. Pwedeng sabihin ng Diyos dito, ni Jesus dito, the God, the Creator. Pero bakit ang sabi ni Jesus, your heavenly Father? Because He is our Father. At merong role ang Panginoon, ang Diyos sa buhay natin, siya ang ating Ama. Anong ibig kong sabihin? Na nakakalimutan natin yung role ng Panginoon sa buhay natin. Bibigyan ko ng isang story that really happened to my life. Last year, nagkaroon ako ng problema sa likod. And the day na dinala ko sa ospital ang pinakamalala. Paggising ng umaga, ang saya naming pamilya, kumakain kami. Though, nung mga time na yun, nakayuko na lang ako ng ganyan. Talagang ganito lang ang kaya ko. Kasi masakit yung aking likuran. But,
yung sitwasyon ko nung araw na yon ay mas better kesa sa nakarang araw. So I was happy. Kasi yes, may progress, gagaling na ako, di ba? Pero pagkatapos kumain, pag upo sa sofa, parang biglang sumasakit. Habang nakupo ako sa sofa, bigla na lang ako nakaramdam ng parang blade na may gumuhit sa aking lower back dito. At ang init at blade. Tapos hanggang unti-unting sa masakit, sa sobrang sakit, hanggang sa hiniyayakap ko na nasa dibdib ko na. Sa sobrang sakit. Wala akong ibang maisip kundi sakit lang. Nung time na yon, ako lang, asawa ko, at yung anak namin na ilang buwan pa lang. Baby pa. Nung time na yon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maski sa pag-iisip ng gagawin, hindi ko na kayang tulungan yung aking asawa. Ganun katindi. At ang unang ginawa ng asawa ko, dahil rattled na rin siya, tumawag siya sa parents ko, humingi siya ng tulong sa parents ko. And within 30 minutes, andun na kagad yung parents ko sa bahay. And isa ako sa mga mapapalad na tao na nagkaroon ng magulang na katulad nila. Talagang blessing. And I know not everyone is blessed like that. But it doesn't mean na hindi mo kayang gawin yon sa iyong future family. Dahil yung mga time na nangangailangan kami ng asawa ko, talagang ang magulang ko napaka-selfless nila. Sobrang selfless. Dahil yung magulang ko, wala akong narinig na kahit anong masamang salita, wala akong narinig, kundi tulong lang. And during those time, pumunta muna kami sa magulang ko, doon muna kami nag-stay habang ako'y nagpapagaling for almost 6 months. And nag-sacrifice yung aking nanay na umalis muna sa kanyang trabaho para mag-alaga sa amin. Very selfless ang parents ko. Yung tatay ko, wala akong narinig na salita. Siya lang ang nagtatrabaho, nagpo-provide ng bills, ng pagkain, ng kuryente, pangangailangan ng buong pamilya araw-araw. Anong gusto kong ibig sabihin? Matanda na ako 30 years old. 29 ako nung nagkaroon ng problema. Pero never pumasok sa isip ko, bakit hindi ba ako humingi ng tulong sa magulang ko? Bakit nga ba yung magulang ko yun? Ba't hindi ako humingi ng tulong nung nangangailangan ako ng tulong? Bakit nga ba? Alam mo kung bakit? Kasi nagkaroon na tayo ng self-reliant. Naging self-reliant na tayo. Naalala nyo nung bata tayo, wala tayong iniisip. Hindi mo kailangan mag-isip ng problema mo sa pagkain, di ka nag-iisip kung meron kang matutulugan, di ka nag-iisip saan kukunin yung baon. Ang iniisip mo lang maglaro. Bakit kaya? Kasi we are dependent sa ating magulang. Alam nyo, ganyan din sa ating Panginoon eh. Maybe naging self-reliant ka na nakakalimutan mo na yung role ng Diyos sa buhay mo. God is our provider. Not your job, not yourself. You may be capable now to secure a job. You may be capable now to sustain yourself, your needs. Pero Diyos pa rin nanggagaling ang lahat. Sa Diyos pa rin. Nakakalimutan natin yung role ng Diyos sa buhay natin kaya tayo nag-worry. Kung alam natin yung role ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo mag-worry. Katulad kung paano hindi nag-worry yung mga ibon. Tama? Yung mga beast, even the ravens, mga lilies, mga bulaklak, wala silang mga damit. Yan yung description ng Bible. The creation itself is preaching to us. The creation itself is preaching to us. Kung ano yung role ng Diyos sa buhay natin. He is not just God. He's not just the Almighty. He's not just the creation. He is our Heavenly Father. He is our Father. Siya ang ating Ama. And ang hinihingi lang sa atin ng Panginoon, yung klaseng ng pananampalataya. Child's-like faith. Baka yun ang wala na sa atin, kaya nag-worry tayo. I know, you are independent now, kasi kaya nyo na mag-work, kaya nyo nang umalis sa poder na yung magulang to sustain yourself. You can decide for yourself kasi matured ka na. Pero sabihin ko sa inyo, sa Biblia, sa Panginoong Hesus, sa Diyos, sa ating spiritual life, spiritual maturity is what?
is being dependent, not being independent. So why we worry? Because we forget who our Father is. God, our Father, is our Heavenly Father. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus. Look at the birds of the air. They do sow or reap or store away in barns, and yet your Heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Alam niyo ako, mahal na mahal ko yung anak ko eh. Sobra. Kaya suggestion ko, kung ikaw ay mag-aasawa, mag-anak ka. Wag mong pakinggan yung sinasabi ng mundo na wag ka mag-aanak. Kasi wag ka daw mag-anak kasi ang ekonomiya ng mundo napakahirap. Di ba? Pero ang sabi ng Biblia, humayo kayo at magparami. Tama? Humayo ka at magparami. Alam niyo kung bakit nagsasuggest ako na magkaroon ka ng anak? Alam mo kung bakit? Kasi pag nagkaroon ka ng anak, doon mo marirealize, kaya ko palang umibig ng ganito, kaya ko palang mag-care ng ganito. It is very different. I assure you, you will be a changed person pag ikaw na nagkaanak. Only a parent like me will understand. At sabihin ko sa inyo, madidiscover mo rin yung pag-ibig ng Diyos kasi ikaw ay naging magulang na din. Alam mo, mahal na mahal ko yung anak ko, I care for her. Hindi ko ma-imagine yung katotohanan na mas higit yung pag-ibig ng magulang, ng nanay niya or ni JM kay Hiraya. Kasi that's the truth, tama? So, ang mga parents, mas malaki ang pag-ibig at pag-aaruga ng nanay kaysa sa pag-ibig at pag-aaruga ng tatay sa kanyang anak. That's the truth. So ako pa lang, alam ko yung pag-ibig ko kay Hiraya, alam ko yung pagpapahalaga at pag-care ko sa kanya, at alam ko na mas mahigit doon yung kayang ibigay ng asawa ko. Hindi ko ma-imagine. Anong klaseng pag-ibig yun? Ang sabi ko nga sa asawa ko, hindi ko itatry na higitan yung binibigay mo. Itatry ko na pantayan. Pero pag papantayan ko, it's very challenging. Napaka-challenging sa akin nun. But that's my goal. Imagine God. Imagine the love of God. Tama? Na pati yung mga ibon, hindi pinababayaan ng Diyos. Paano pa sa atin na ibinigay niya yung kanyang sariling anak para tayo ay maligtas? Minsan nakakalimutan natin yan eh. Yung role ng Diyos sa buhay natin. He is our Father. And God is asking us to have a faith, a child's-like faith. A child's-like faith. Total dependency sa Panginoon. Kasi ang maturity, hindi yan pagiging self-independent. Ang maturity, nagiging dependent ka sa Panginoon 100%. 100%. Sabi rito, concern focuses on challenges and moves you to action. Minsan, bakit tayo nagkakaroon din ng worry? That's because we care for other people. And if we care for other people, it moves us into action. And worry focuses on what's beyond our control and results in action. So there's two reasons kung bakit tayo nag-worry. Unang-una, you have a divided heart, divided loyalty. Pangalawa, ang tingin mo sa Diyos, boss. Ang tingin mo sa Diyos, creator. Ang tingin mo sa Diyos, Diyos lang, hanggang dun lang. God is more than just a God. He is personal. He is our Heavenly Father. Siya ang ating Ama. And sabi rito sa Matthew 6:27, sabi ni Jesus, si Jesus pa rin, this is all Jesus' words, na kung gaano ka-pointless ang pag-worry. It is so pointless. Walang kwenta ang pag-worry. Walang halaga ang pag-worry. Walang benepisyo ang pag-worry. Sabi ni Jesus, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? It's actually the opposite. Tama? It's actually the opposite. Pag tayo nag-worry, hindi hahaba yung buhay natin. Pag tayo nag-worry, iikli ang buhay natin. Totoo yan. Papangit pa. Alam mo kung may madadagdag lang pag tayo nag-worry? Alam niyo kung ano yung madadagdag? Puting buhok. Uban. Yun ang madadagdag. Jesus said that it is pointless na magkaroon ng worry. Kasi
bakit ba tayo may worry? Kasi gusto natin ng control eh. That's the point eh. Kung bakit tayo nag-worry, gusto natin mayroong control sa buhay natin. We want it our way. But the problem is, we can never have it our way. It is impossible. So it is useless to worry. Yan yung gustong sabihin ni Jesus. It is pointless to worry because hindi tayo katulad ng Panginoon na merong kapangyarihan na very sovereign. We are not all powerful. We are not all knowing. We are just human. So, yung control, ibigay natin sa may kayang kumontrol. And it is not us. It is not us. Hindi pinahahaba ng pag-worry yung buhay. Pinaiikli nga eh. Alam mo parang nasa rocking chair ka? Sino na nakapaglaro sa rocking chair? Gusto ko maglaro dyan nung bata ako eh. Di ba pag tayo nag-worry, lakad dito, lakad dyan, di ka mapakali, ikot ganyan. Para ka nasa rocking chair. Kahit anong galaw mo, kahit anong isip mo, wala ka namang pinupuntahan, dun ka pa rin. It is useless. We are wasting time if we worry. It's like a rocking chair. A lot of motions but no progress. Kaya ang utak natin pag nag-worry tayo, na-i-stuck tayo sa what if. What if I fail? What if I lose? What if ganto? What if ganyan? Alam nyo, pag tayo nag-worry, na-stuck yung utak natin sa a lot of what ifs. Na nakakalimutan natin yung what is. Instead of what ifs, dapat palitan natin ng even if. Even if magtalo ako, I will still praise you. Even if I fail, I will still worship you. Even if kunin mo yung pinaka-importanteng tao sa buhay ko, I will still love you. Palitan natin yung ating what if ng even if. That's the kind of faith na ina-expect sa atin ng Panginoon. A childlike faith. Instead of what if, we are so stuck sa ating what if, nakakalimutan natin yung what is. What do I mean by that? Kaninang umaga nung gumising ka, that's the grace of God. Nagpasalamat ka ba kanina? Nakalimutan mo yung what is kasi ang daming what if sa buhay. Kung ano yung present na biyaya ng Panginoon. Kanina umaga kumain ka, that's God's provision. Nakalimutan mo yung what is kasi puro what if. Tomorrow, next week, future ang nasa isip natin na hindi naman natin kontrolado. Ang gulo ng mundong to, but you can still find peace. That's God whispering to you, I am still here. Pero nakalimutan mo, bakit? Puro ka kasi what if. Nakalimutan mo kung ano yung nasa present mo, what is. Remember yung turo sa atin ng Panginoong Yesus kung paano dapat tayo magdasal. Give us this day at present our daily bread. Ngayong araw lang. But it doesn't mean na hindi ka magkakaroon ng plano. It doesn't mean na hindi. Ang ibig sabihin lang niyan, may plano ka o hindi, even if it failed, even if it doesn't go your way, ang pagtitiwala mo ay nasa Panginoon pa rin. Alam niyo kung bakit? Kasi most of our worries, hindi naman mangyayari. Ilang beses na tayo nag-worry, hindi naman nangyayari. 90% of the time, our worries will never happen. And if it happen, not too bad. Right? Kasi tayo, pag nire-rehearse natin yung worry natin, we are thinking of the worst. At pag andyan na yung nangyari yung worry natin, okay, it's fine. Okay lang. Akin move on. Tama? Pero isang katotohanan na 100% na sigurado ko. Mangyari man yung worry mo, may Diyos ka, may kasama ka, may tutulong sa'yo. Amen? We have God, our Father. So, mag-end ako dito mag-end na ako. And why we worried? It's because we have divided heart. Meron ako binigay na exercise sa inyo kanina, do it.
And ask God to reveal kung ano yung mga bagay na umaagaw sa pwesto ng Panginoon, kaagaw ng Diyos sa puso mo. Pangalawa, nakalimutan mo na yung role ng Diyos sa iyong buhay. He is our Father. Kaya tayo nagwo-worry. Ang pinakasagot sa lahat, si Jesus lang din ang nagsabi. Sabi niya sa Matthew 6:33, this is the cure sa ating pag-worry. Seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. That's the cure. Our priority. God first. Seek first the kingdom of heaven and His righteousness. Diyos muna bago ang lahat. Hindi ibig sabihin nito na hindi importante yung asawa, ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong trabaho. Lahat yan importante. Pero Diyos muna bago yun. Yan ang cure sa worry. Unahin ang Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And how are we going to do that? You have to surrender everything sa Panginoon. Alam niyo ba na minsan na yung blessing na binibigay sa atin ng Diyos, minsan yan yung nagiging bandage? Posible yun. Na yung biyaya ng Diyos, binigyan ka ng trabaho, binigyan ka ng pamilya, binigyan ka ng anak, lahat binigay sa'yo. Biyaya ng Panginoon. And you gladly accepted it and you praise the Lord sa biyaya na binigay sa'yo ng Panginoon. Pero minsan yung biyaya nagiging curse, nagiging bandage mo. Alam niyo bakit? Kasi ni-receive mo yung biyaya ng Panginoon, hinawakan mo tightly. Hanggang sa bumigat ng bumigat ng bumigat. Because you are not, alam mo yun, you are not willing to let it go sa Panginoon. Alam niyo, pag tayo makaka-receive ng blessing mula sa Panginoon, receive it not with a closed fist, but with open hand. Pastor, paano yun? Makaka-receive ako ng biyaya, paano ko mahahawakan yung biyaya? E di, mawawala. It will slip away. Right? Hindi. Because you have Jesus to carry it for you. At ang kailangan mo lang sa mundong ito, sa buhay na to, sa mundong ito, sa lifetime natin, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. And God will carry everything para sa'yo. Pati yung mga biyaya na binagkaloob niya sa atin. The Lord gives and He takes away. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi enough sa buhay mo, Diyos na yon. Hindi ko na alam kung ano pa yung makakapag-satisfy sa'yo. So, God, Jesus Christ is sufficient. Peace ay ganito. Okay? Ganito ang peace. Ito ang peace. Open hands. Hindi ganito. Hindi ganito. Lahat ng bagay na meron ka, pinangahawakan mo, naiiyakap mo, hindi ganyan. Magkakaroon ka ng worry pagka ayaw ko itong mawala. Takot na kong mawala. Pero magkakaroon ka ng peace kapag ganito. Kasi lahat ng bagay na hawak-hawak mo, kahit gaano pa yung kagaan, pag sobrang dami niyan, bibigat din. And if you release it, Jesus will carry it for you. So we surrender our life to Him. We surrender our life to Him. We surrender lahat. Amen? Amen. So why we worry? Because we have undivided heart. Nakalimutan natin yung role ng Diyos sa buhay natin. And the cure is to seek the kingdom of God and His righteousness. Panginoong Kristo, siya ang dapat nauuna sa buhay natin. Read your word every day, meditate on it, serve Him, katulad kung paano ine-expect ng Panginoon na yung mga birds, the beast, all their needs are provided. Ang ginagawa lang naman ng bird ay gawain yung trabaho niya. Ano ba ang trabaho ng mga ibon? Lumipad. Ano ba trabaho ng ibon? Mag-search ng pagkain. Ano ba ginagawa ng ibon? Mag-build ng nest. Tayo rin mga tao, meron ding expectation sa atin ng Panginoon na dapat ginagawa natin. At yun lang yung kailangan mong gawin. Maging mabuting asawa ka, maging mabuting tatay ka, nanay ka, maging mabuti kang mananampalataya. Work out your salvation. Hindi pa pwedeng ligtas ka lang. Dapat nakikita yung salvation na talagang ligtas ka. The fruits of the Holy Spirit.
gawin natin yung mga bagay na yun and God will handle everything. Amen? Ayan kayong bawat isa na pumikit at tayo manalangin.